ang topic natin ngayon ay mahaba-haba. Actually, 'di ba nakita niyo 'yun, tinitignan niyo pa lang yung readings natin. Isa ito sa mahaba, pero mas mahaba pa rin yung utilitarianism. Okay, na-reduce ko lang siya, sa mas maikli. Okay, pero ito mahaba 'to, pero mas mahaba pa rin utilitarianism. Okay. So, ang topic natin is deontology. Okay. So, if you could remember, meron tayong three theories sa ethics, okay, na kung saan pinagbabasihan natin yung moral personhood. 'Di ba? If you could remember, ang moral personhood is ito yung tawag doon, basihan natin para maging moral person yung isang tao na kung saan siya ay pwedeng maging moral agent or moral patient doon sa certain moral action. Okay. So, yung tatlong ito, consequentialism, deontology, at virtue ethics, ito yung pagpipilian natin na kasama ng moral person para maging moral person, para magkaroon siya ng moral personhood. Okay? Na-discuss na natin yung consequentialism na ang mahalaga sa moral action natin is yung consequence. The more good yung consequence, the more good the moral action is, or moral action ito, good moral action. The bad consequence naman, on the other hand, is also it is because of the bad consequences. Okay, madali lang sa consequentialism Sa deontology is ito naman yung pinag-aaralan natin, yung rules na gumagabay doon sa action natin. Whether or not may magandang resulta ito or hindi. As long as you're following certain law or certain rule, okay, as long as nagpa-follow ka doon, whether or not you're a good person, whether or not the action, the consequences is good or bad, ito yung deontology. Okay? So ang focus natin sa deontology yung mga rules na dapat daw nating sundin para kapag sinusunod natin ito, magiging moral person tayo. Okay? Yun nga, ano ba yung deontology? Deontology derived from the Greek word deon, which means duty. Deontological theories place a special emphasis on the relationship between duty and morality of an action because it is our duty to follow certain law or rules. Yun ang sinasabi nila. An action is considered morally right not because the product of the action is good, but because of some characteristics of the action itself. Yun nga, nagpa-follow siya sa rule. So halimbawa, nag-follow ka ng no loitering, di ba? Uso yun sa elementary tayo or high school. No littering, no loitering. Please be quiet. Kapag nagpa-follow ka doon, deontological yun. Kahit salbahe kang bata. Deontological yun. Okay. So, yes, although following rules could lead to good consequences, pero some rules kasi na pag pina-follow natin ay hindi naman necessarily good. Halimbawa, ang pagpatay ng mga Jews sa panahon ng World War II, rule yun sa Nazis na it's okay to do a genocide, okay, towards Nazis. Ito yung rule nila. It's a deontology. Pero is it a good consequence? No. Pero deontological yun. It is good relatively doon sa mga Nazis. Okay? So, ayun nga. So, ang pag-uusapan natin sa deontology natin ay 4. Siyempre, yung divine command galing sa Bible. Next, natural law. Pag sinabi natin natural law, ito yung mga natural. Okay? Yun nga, natural law. Yung mga parang common sense na alam natin by nature na nandyan. Categorical imperative galing to kay Immanuel Kant at yung conditional deontology. 4, medyo marami. Okay? So, punta muna tayo sa divine command. Okay? Yun nga, pag divine command, hinuhold lang yan yung God's will as the basis of the moral law. Ang daming religion nagsasabi niyan, di ba? Ang pinaka-major religion natin sa mundo, actually, 3 yan di ba? Christianity, nahati yan sa Christian, Catholic, and Protestants. Tapos Muslims or Islams, 'di ba? Ang sobrang daming sects niyan. Then the Jews. Okay? Sila yung 3 Abrahamic religion. Wow. Parang may alam ako sa philosophy of religion. Pero sila yung 3 major. Although may mga minor religions tayo like Buddhism, Confucianism, Hinduism, or Shintoism, Zionism. Okay? Yun ang religion ng some of the Jews. Okay. Yun nga, ang pinaka-3 major religion sa mundo ay 3. Okay? Kasi sila yung pinaka-maraming population ngayon.
Okay. Madalas yung tatlong religion na yon, sinasabi nila, okay, na may absolute worth yung commandment ng God. Kung ano man yung commandment ng God na yun. Okay, kasi tatlong religion na yung Christianism, Muslim, at Jews, nahati sila simula ng kay Abraham eh. Okay, after Abraham, okay, doon na sila naghiwalay-hiwalay. Sabi nila si Jesus daw ay Messiah sa Christian, si Jesus naman ay hindi Messiah, sabi ng mga Jews, at si Jesus daw ay tawag ng Muhammad. Tama ba? I forgot yung term, sorry. Pero doon nga naghahati-hati yun. Okay. According kay Plato, sa kanyang work na Euthyphro, Plato poses the question of whether the gods love what is holy because it is holy or whether it is holy because gods love it. Ano ibig sabihin nito? Gusto ba ng, halimbawa, masabi mo bang mahal ng Diyos ang isang bagay kasi worth it of loving ba ito? Or nangyari na naging lovable lang to kasi nilove siya ni God? So halimbawa, masabi mo bang good ang isang bagay because good siya in itself or naging good lang siya kasi si God ang nagsabi na good ito? Ito yung tinanong ni Plato. Diba? Ang gulo di ba? Ulitin ko, masabi mo bang good ang isang bagay because good in itself siya? Okay? Or sinabi lang ni God na good ito kaya naging good ito? Kaya nga sabi dito sa next point, does God command it? Does God command what is good because it is good or it is good because God commands it? So anong nauna doon? Okay. Also, ang tawag natin sa theory natin dito is divine command theory. It holds that whatever is good only because God's wills it to be good. So for short, sa divine command, si God ang nagdidikta kung ano ang good. Okay? Hindi yung isang sinasabi ko. 'Di ba sabi ko sa inyo, tinatanong ni Plato, 'di ba? Naging good ba ang isang bagay kasi good siya naturally? Or sinabi siya ng Diyos kaya naging good siya? Dito sa divine command theory, si God ang nagsabi na good ito kaya good na ito. Hence, an act is right if it accords with God's will. Okay. So divine command theory. 'Di ba? Yun nga sabi dito, if we are created by God, the meaning and purpose of our existence emanate from Him. Kasi si God ang nag-create sa atin, definitely lahat ng purpose at existence natin nanggaling sa Kanya. Thus, to lead a good life, one ought to direct one's thoughts and action according to God's design. So, syempre, para maging mabuting nilalang tayo, dapat sumunod tayo sa God's will. Kaya magiging moral person ka. Kung ano man yung God's will na yun, susundin mo yun kasi nga deontology tayo, we are following rules. So, basta sinusunod mo yung divine command ni God, you are a good moral person. Okay. Meron daw dalawang distinct group ang divine command theory. Yung una, yung strong version at yung weak version. Ang strong version maintains that there is no real conflict between God's command and genuine morality. Okay? Iisa lang daw yan. Because whatever God's command is, what is right for the very reason that God's command it. So, ibig sabihin, isang certain command na nagko-contradict, you shall not kill, halimbawa. Typical thing, di ba? Kinumand yan ni God, nasa 10 Commandments yan. Sometimes, some religions, di ba, may interpretation sila na okay lang mag-kill, di ba, ng isang certain individuals or groups of individuals para sa God nila. Ayoko na sabihin yun, pero alam natin yung extremist group yun. Di ba? Sa strong version, walang contradiction yung morality na yun. Kahit sinabi ni God na you shall not kill, hindi yun nagko-contradict doon sa kanilang paniniwala na okay lang pumatay para sa God nila. Okay, wala. Hindi nag-work yun. Okay? So, walang overriding. Ito yung strong version. Yun nga, because whatever God's commands is what is right for the very reason that God's commands it. So, yun nga, kinumand yan ni God because yan talaga yung morality. Hindi siya nagko-contradict. So, si God mismo ang nagdidikta ng morality. Hence, the only reason something is right is God commands it. Kaya nga, di ba, may mga certain religion, maaari na kahit sinabi ni God na you shall not kill, justifiable sa kanila pumatay kasi para sa Diyos naman yun. God's will yun. Baka ganun yung interpretation nila, kaya maaaring strong version yun.
Okay? Conversely, the only reason something is wrong is that God forbids it. Yun nga, sa strong version, si God ang nagdidikta ng ating morality. On the other hand naman, sa weak version, merong contradiction. Yung commands ni God at yung morality. Just like what I said nga, you shall not kill, pero yun nga, paano kung interpretation nila is okay lang pumatay? Halimbawa, maganda example pala dito yung Abraham and son. Diba? Weak version siya because dito pa lang pinapakita, 'di ba, if God, 'di ba, typical na interpretation natin of God is a omniscient, omnipotent, omnibenevolent God. 'Di ba? Alam natin 'yon, all good, all knowing, and perfect God, and all present God. 'Di ba? Lahat 'yon ay consistent, yung all present, all knowing, all good God, lahat yon ay consistent para maging perfect ang God. Definitely kasi, ang God ay dapat perfect siya, kaya nga siya God. Perfect siya. So may magkamali lang ng onting all-knowing, all good, and all present God, magkamali lang or may isang contradiction lang sa tatlong yun, hindi na magiging perfect si God. Hence, hindi na siya God. So weak version, dito medyo pumapasok yun. Nasisira yung tatlong thing na yun. Take note ha, ang nagsabi nun kasi si Thomas Aquinas. Okay. So weak version, medyo nako-question to, especially the story of Abraham and son. Diba? Si Abraham, inutusan siya ni God na patayin si Isaac. Diba? Kalimutan ko anong bundok yun. Pero diba, dito pa lang, nakikita natin, may contradiction. If God is all good, all knowing, and all present God, why does God orders Abraham to sacrifice his son? Doon pa lang, contradicting na agad kung sino si God, okay, sa wini-will niya. Alam natin na morally, masama patayin ng anak. Masama patayin ng anak for the human sacrifice. Diba? So dito pala, nakikita niyo yung God's will versus morality. Akala ko si God is perfect. Yun nga, all good, all knowing, and all present God. Bakit niya inuutusan ng ako, patayin yung anak ko? It contradicts his essence, but at the same time, it is immoral. So ito yung weak version. Tawag nga dito is teleological suspension of the ethical by Soren Kierkegaard. Okay. Yun nga, so weak version, it maintains that the ethics has an independent foundation, usually reason. God's command nonetheless override the rules of morality in case of conflicts between that independent foundation and God's commands occur. So, kapag nangyari, nagkaroon ng contradiction between morality and God, mas mangingibabaw pa rin yung God's command. Pero, magkahiwalay sila. Kung ang strong version si God ang nagsasabi ng morality, dito sa weak version, magkahiwalay si morality agad, pero kung ano yung sinabi ni God, ito pa rin yung susundin, kahit hindi siya moral. Just like Abraham and son. Okay? Yes, contradicting siya, okay, yung morality in God, pero mas mabigat ngayon ang sasabihin ni God kumpara sa morality. Ang problema lang dito, kung tama nga ang weak version ni Kierkegaard, okay, mali si Aquinas na tinanggap ngayon ng Christian religion. Di ba? Na omnipresent, omnibenevolent, at all-knowing God. Di ba? Mali na yun. Kasi, yun ang mismong ating precepts of what God is. Pero yun nga, kapag nangyari daw yun, according kay Kierkegaard, dapat si God, yung sinabi niya, kahit immoral yung kanyang inuutos, ito pa rin ang mangingibabaw. Kaya maaari, yung ibang religion, sa kanila okay lang magkaroon ng pagpatay. Kasi maaaring ito yung interpretation nila, okay? At ito yung sinabi ni God, kahit mali ito sa morality, gagawin nila because that is a weak version of the divine command theory. Pero kung ikaw pagpipiliin ka, syempre mas prefer mo yung God na mabait. Yung God na moral, sa strong version. Pero yun nga, hindi kasi lahat ng tao or lahat ng religion mayroong same interpretation. Ito, take note ha. Kaya nagkakaroon tayo ng problema when it comes to religion. Okay, kung bakit nagkakaroon ng mga pagpatay at pag-aaway-away sa religion, 'di ba? It's because of the interpretation.
of us. Okay? Whether or not nanggaling nga kay God, yung Bible, yung Torah, or yung Quran, okay? Whether nanggaling nga kay God yun or hindi, may mistake pa rin kasi sa part natin as a humans, yung sa interpretation. Kaya nagkakaroon tayo ng strong version at weak version. May interpretation kasi tayo na si God ang pinanggagalingan sa morality. Okay, na si God na nagdidikta ng morality, kaya strong version siya. Pero meron tayong interpretation naman na magkahiwalay. Kasi nga, ganun yung interpretation natin. Kaya, independent ang morality kay God. At kapag nagsabi na si God, syempre si God ang mangingibabaw. Okay. Yun nga. Sabi dito sa weak version, sa maliit na point, in contrast with strong version, which maintains that morality is simply a matter of God's commands. Hence, God's absence subsequently means the absence of morality. Diba? So, sa ano yun? Morality has its own independent basis in reason. Hence, if God did not exist, morality would not be eliminated at it would still have its own basis, independent of God's will. Ito yung sa weak version. Kasi since magkahiwalay si morality at God, kahit hindi ka naniniwala sa God, okay, may morality pa rin. Pero pag sa strong version, kapag wala ka ng religion, halimbawa, ano ka na, tawag doon, the atheist more likely, tawag doon, ang tawag sa term na yon, agnostic ka na. Okay. Agnostic is indifferent na yun Okay. Pag agnostic ka na, ibig sabihin, pati yung morality mo, wala na rin. Especially kapag sa strong version ka. Kasi nga sa strong version, si God ang nagdidikta ng morality. So, dependent si morality kay God. Pero pag weak version ka naman, mag-i-exist pa rin si morality kahit agnostic ka na. Kasi independent si morality kay God. Ito yung maganda naman sa weak version. Okay. So yun nga, however, if we genuinely believe in God, then we have to follow God in fear and trembling, believing that God has ultimate supremacy over reason. Okay, so yun nga, I hope nakafollow kayo sa strong and weak version. Okay, si strong version, si God na nagdidikta ng morality. Hence, kapag hindi ka naniniwala sa God, wala ka na ding morality. Majority of other religions believe in it. Diba? Kaya nga sinasabi nila, nagpa-backslide ka na, tawag doon. Nga. Other religion naman, weak version, magkahiwalay si morality kay God. Okay? Ang problema lang dito, it leads to problems, di ba? Kapag kinumandi God na mag-mass suicide ka dyan, mag-mass suicide ka. Ang good lang sa weak version is independent si God sa morality. So, kahit wala kang God, meron ka pa ring morality. Okay. Ano ba yung mga criticism sa divine command theory? Number one, the divine command theory has difficulty answering the question of how can we come to know God's will. Sinabi ko na to sa inyo before diba? Yung sa ethics and issues between morality and religion. Diba? Sinabi ko na to sa inyo before Diba? Magkahiwalay ang morality sa religion because one, yes, majority nga sa atin kino-consider na si God ang ating pinanggagalingan ng morality. Pero kasi hindi natin ma-verify kung si God nga ang nagsabi. Paano kung si Abraham, akala niya si God na nagsabi pero hindi pala. Meron pala siyang delusions, for example. Diba? Paano kung ganun? Diba? Meron palang mental health problem si Noah. Akala niya si God ang kinakausap niya. Yun pala, halimbawa, nag-burn lang pala siya ng isang illegal na dahon. Kaya nagkaroon siya ng 10 Commandments. Paano kung ganun? Diba? We cannot verify. Diba? Uy, may bumulong sa akin. Diba? Sasabihin ko, God yun? Agad? Paano kung iba pala ang bumulong sa'yo? Ang kakatakot, diba? May DID ka pala, no? Or meron kang schizophrenia. Diba? We cannot verify it. Ito nga yung isang reason kung bakit maraming nagalit sa medieval period. Ang medieval period kasi, ito yung time na heightened Christianity, especially in the Europes, because of the Roman Empire. Tinawag siyang Dark Ages because literally we are in the dark. Instead of explaining reality or explaining everything rationally, lahat yun biniblame kay God. If may itatanong ka, lahat yun ibiniblame kay God. Okay? Isang reason din kaya sinabi siyang Dark Ages is because lagi sila naka-angkla or tawag doon, dependent doon sa idea na God's will. Uy, wag mong gawin yan. Kasi
command yan ni God. Ngayon, paano mo nalaman? Second, the divine command theory is that such a theory leads to moral arbitrariness. Pag sinabi nating arbitrariness, ito yung sarili mong interpretation. Sinabi ko na sa inyo to kanina, paano kung iba-iba tayo ng interpretation? Sa'yo, interpretation mo ito. Akin ito. Pero same religion tayo Same sect. So, alin tama sa ating dalawa? Diba? Pwede mo i-justify sa'yo. Akin din pwede ko i-justify sa akin. Pero yun nga, kahit magkaubusan tayo ng references to justify our own interpretation, alin sa dalawa ang tama? Sasabihin mo God's will yan, pwede ko yung sabihin yun. Pero yun nga, kapag sinabi mo na God's will yan or bumulong sa'yo si God, paano ko naman ma-verify na si God nga ang nakausap mo? Kaya may problema tayo ng moral arbitrariness. Yun nga, example dito yung Abraham story. Diba? In-example ko na yung kanina Diba? O sabi ni Robert Adams, God cannot require cruelty for its own sake because this contradicts the notion that God is love. The fact that something is contrary to God's commands means that it is wrong only if we assume that God has a character of a loving being. Diba? Ito yung sinabi ko din kanina sa inyo Diba? If God requires us, diba, to murder our son, or to let Sodom and Gomorrah burn, or to let other people drown sa great flood, then that is not a perfect God. That is a vicious, angry God. It contradicts His idea of perfectness. Pero syempre, hindi na natin problemahin yon. Ethics lang tayo Hindi naman tayo theology or theodicy So, pero yun nga, isang issue doon about sa divine command theory is yung notion ni God. Okay? Kasi nga, may problema tayo ng moral arbitrariness. Ayoko na mag-delve dito. Okay? Yun nga, if a divine command must be consistent with love to be ethically binding, then love is the most important moral criterion. Ito yung sinabi ni Robert Adams. So, kung ganun pala, na si God ay bawal maging cruel, kasi dapat daw si God ay love, then, hindi na siya magiging divine command theory. Rather, iba na yung criteria natin. Di ba ang criteria natin kasi sa ethics is sinabi ni God, hence, moral siya. Pero, di ba, nagkakaroon tayo kasi ng problema Paano kung nagka-moral arbitrariness tayo? Ang argument natin, si God kasi halimbawa loving God. So, magbabago na ngayon ang ethics natin. Okay, dapat, ang basihan natin ng moral action natin ay hindi divine command theory. Rather, dapat, God is loving. Base doon sa idea na yun. Mapagmahal si God. Hindi siya divine Kasi ang divine command theory general Pero God's is love is very specific. Okay? Na dapat loving lagi. Okay? Yun nga. Another one, the issue of human anatomy. Autonomy. Ano ibig sabihin nito? Madalas kasi ang problema sa divine command theory, yung problema natin sa freedom. Ba? Hindi madalas sinasabi ng iba, kung, di ba sasabihin nila, may heaven and hell. Kung may heaven and hell, bakit tayo binigyan ni God ng freedom? Kung malaya pala tayo magkasala. Di ba? Bakit ako binigyan ni God ng freedom para magkasala, tapos pupunta lang ako sa hell? Dapat hindi na niya ako binigyan ng freedom kung papunish na pala niya ako. Sasabihin ng iba, kasi gusto ni God matuto ka. So, hindi siya loving God. Di ba? Kasi gusto kanya maka-experience ng pain. Diba? So, hindi siya good God. Diba? Kasi kinokontradict niya agad yung notion niya So, doon pa lang, problema na agad. Kasi mahaba yung problema sa God Okay. Pero yun nga, the problem of human autonomy. Kung malaya tayo, bakit nga tayo ipapunish? Okay. Bakit may hell? Diba? Dapat, sa notion of hell itself, di ba? It's a contradicting idea about God is good. Di ba? Take note ba't inaccept si Thomas Aquinas? Kasi sa kanyang philosophy, I don't know why, pero maaaring siya yung pinaka-accepted na notion ng God, especially sa Christianity and Catholicism, is because siya yung nagme-make sense. Diba? Siyempre kung ikaw mag-iisip ka ng God, gusto mo mabait na God. Kasi siya, di ba? Kasi, ewan ko kung anong logic ni
ni Aquinas that time kung bakit naging omnipresent, omnibenevolent, o all-knowing si God. Okay. Pero may reason siya dito maaari kasi provided na lahat, 'di ba? May order yung reality, 'di ba? That since provided na lahat, ibig sabihin mabait siya, 'di ba? And so on and so forth, 'di ba? Pero yun nga, ang problem doon is the human autonomy. Bakit niya tayo binigyan? Sabi ng iba, si Augustine, sabi niya, binigyan tayo ni God ng free will. It's because God created everything out of nothing kasi malaya siya. So gusto din daw ni God tayo bigyan ng kalayaan kaya binigyan niya tayo ng free will. Okay. Madalas ang interpretation din ng iba, ang free will ang cause ng evil. Pwede naman yun. Pero yun nga, sabi naman ng ibang philosophers, no. It depends on how you use your free will kaya nagkakasala ka. Pero yun nga 'di ba? So ibig sabihin meron pa ring isang path. 'Di ba? Masabi mo kasing malaya ka kapag meron kang mga choices. Pero kapag kung may choices ka nga, pero pag pinili mo isang choice, paparusahan ka, hindi ka pa rin malaya nun. 'Di ba? So, ito yung problema sa human autonomy. Pero yun nga, I hope naka-follow kayo. Okay. Pero yun nga, yes, pasok kasi yung divine command theory. I hope, 'di ba? Medyo na-gets niyo na medyo problematic siya. Okay. Pero yun naman, di ko naman sinasabi na, wag na kayo maging religious. Okay. Meron tayong strong version. Okay. Strong version na dependent yung morality sa God. Okay. Pero yun nga, kung napanghinaan kayo ng loob sa religion nyo, halimbawa religious person kayo, important pa rin yung concept of God. Okay. Since morality must have a force for its laws to be followed, God's existence ensures that ultimate justice exists. Diba? Parang pinagkaiba to ng physical sanction sa mental sanctions. Okay? At yung mga taong may kasalanan naman, pero hindi sila nabigyan ng justice. Hindi sila naparusahan. Kasi nga, may mga bagay na physical lang ang kayang bigay. Halimbawa, 'di ba? Murderer siya, 'di ba? Nabigyan siya ng sanction, naparusahan siya ganitong years. Pero may ibang tao naman na lack of evidence kasi. Pero maaaring sila ngayong murderer pero lack of evidence hindi sila nakulong. Okay, 'di ba may mga ganong instances napakasalbahe ng taong 'to, 'di ba? Buhay pa siya, 'di ba napakaano niya parang ano siya anong tawag do'n? Masamang damo talaga siya. Pero bakit hindi nagkakasakit? Charot. 'Di ba may mga instances tayo na inis tayo, napakasama ng tao na yun, pero bakit siya nagbe-benefit, 'di ba? Bakit siya halimbawa, yun nga, bakit siya, especially sa kasi sa workplace ma-experience niyo 'to in the future. May mga masasamang damo talaga na sila pa ang nabibigyan ng, sabihin natin ng hindi ko masasabing biyaya yun, kasi dirty work yun, Pero yun nga, bakit hindi sila napa-punish, 'di ba? Kasi ayun yung importance ni God. Yes, hindi sila mabibigyan ng justice sa legal system natin, pero maaari in the afterlife, doon natin makukuha yung justice natin. Okay? So maaari, hindi kasi maaari hindi siya maparusahan ngayon kasi marami siyang tropa sa taas, halimbawa, 'di ba? Kaya protected siya, pero 'di ba, with God, 'di ba? Doon ka na lang aasa na si God sa afterlife ija-judge siya. So, ang nangyayari dito, yun nga, sabi dito, labas ko yung laser pointer ko kasi napakakapal ng aking statement. That is, 'di ba? Because unlike statutes, okay, which are enforced by the government so that those who violate them will face a corresponding punishment. Moral laws do not have their own governmental authority. Yun nga kasi hindi lahat kasi ng ating actions ay may parusa. Paano kung hindi siya deserve niya ng parusa pero hindi siya naparusahan? Paano naman is walang law para sa kanyang ginagawa, 'di ba? Yun nga,
moral laws do not have our own governmental authority that will reward or punish people for their moral actions. It is for this reason that some people question the foundations of morality. Nade-demoralize tayo. Kung ganun pala eh, 'di ba? Lahat sila korap, 'di ba korap na lang rin ako? Kasi ako, 'di ba sila yumayaman, 'di ba ako, naghihirap pa rin ako. Pero moral ako. Okay? Sabi din dito, if there is no life after death, then those people who violate the moral laws have simply gotten away with their immoral deeds. Pero kapag may God, siya ang magbibigay sa iyo ng solace na magkakaroon sila ng judgment. Diba? As such, there is no sense of in being a moral person. Yung sabi ko sa iyo, kung corrupt sila lahat, makukorrupt na lang rin ako. Diba? If those who enjoy comfort and pleasure through immoral means do not get punished, while those who remain faithful to the moral laws are the ones who suffer. But if God exists, yung sinabi ko, then the good will eventually prevail over evil. Kasi mapaparusahan sila sa afterlife. Doon tayo umaasa. 'Di ba? Kasi dapat yung mga Catholic or Christian, dapat di tayo naniniwala sa karma eh. 'Di ba? Kasi iba yung karma ng Buddhist at Hinduist. I-explain ko naman 'yun sa virtue ethics. Pero yun nga, dapat di tayo naniniwala kasi wala yun sa ating religion eh. Pero yun nga, 'di ba, umaasa tayo na sana. Okay. If God exists, the scales are perfectly balanced so that all people will eventually get what they deserve according to the moral merit. So kahit hindi man sila parusahan dito sa mundong to, hopefully in the afterlife, especially if you are Christian, doon natin makukuha yung justice natin. Kaya, yes, okay lang sila maging immoral dito. Pero, 'di ba? In their afterlife, mapaparusahan sila. Tayo naman, we still should be moral kasi in the afterlife, tayo naman i-reward. Ito yung maganda sa concept of God. Okay? Yes, problematic yung divine command theory, pero with God, nagkakaroon ng importance, okay, yung morality. Okay? Yun yung maganda. Hindi mako-question to. Pero yun nga, divine command theory, problematic. Okay. Religion may not be able to address the issue of the contents of morality. Nakita natin yon, di ba? Merong problema tayo when it comes kapag divine command theory ang basihan natin sa pagiging good person. But it can address the issue of its motivation kung bakit tayo maging moral. Baka nga, yun nga lang ang purpose ng religion. Maging moral tayo. Hindi siya ang criteria natin to judge a person morally. Rather, it is the motivation. Baka yun naman talaga purpose ng religion. Baka. Pero yun nga, yun ang maganda sa religion. Yan. So malinaw, kahit may mga taong salbahe at sila ang nagpe-prevail, maging moral pa rin tayo kasi may God. Di ba? So, kung ang divine command theory, si God, ang ating basihan, yung laws ni God or yung will ni God, yung basihan natin sa morality, sa natural law naman, yung law ng nature, natural law, yung ating basihan. Okay? Na ating morality. Kung ano man yun, kung physics man yun, di ba kasi mayroon tayong natural order of things? Not necessarily physics, not necessarily chemistry, pero may order kasi ang reality. Di ba? Ito yung babasihan natin. Okay? Natural law yun. Di ba? Halimbawa, typical thing na kapag nagbagsak ka ng object from sa mataas na lugar, babagsak siya, natural law yun. Pero pwede din gravity yun. Pero natural law yun. Nababagsak ng babagsak talaga ang object kapag galing sa mataas na lugar. Halimbawa, kapag nagtapong ka ng tubig, si tubig is shapeless talaga siya. Di ba? So, kakalat talaga siya. Di ba? Natural. Okay. Pero in-explain din siya sa physics. Okay. Pero hindi ganun ka-extent ha. Ganun ka-extent na lalim. Yung tamang common sense lang. Okay. Natural law holds those who subscribe to this theory generally recognize the existence of God. Okay. In-accept nating may God. Okay. And point to God as the source of the natural law. However, the concept of God varies among advocates of the natural law theory.
Okay? Sa natural law, ina-accept nating may God. At siya yung pinanggalingan ng natural law. May theory kasi, okay, may 4 daw tayong law. Okay, kung naalala ko pa ng tama, ang nagsabi nito ulit si Aquinas ata or si John Locke, nakalimutan ko, si Hobbes, nakalimutan ko. Basta may nagsabi na philosopher. Okay. Meron daw tayo kasing eternal law. Eternal law, ito talaga yung God's mind. Hindi natin malalaman to. Pero may natural law tayo. Si natural law, nakabase siya sa eternal law. So kung ano man doon nangyayari sa universe natin, okay, malalaman natin siya sa natural law. Kasi nakabase siya sa eternal law. Pero yun nga, kahit nakabase si natural law sa eternal law, hindi pa rin natin malalaman si eternal law. Kasi utak to ni God eh. Tapos meron tayong, ang tawag doon, revealed law. Okay, ito naman yung nasa Bible. Okay. Tapos syempre meron tayong human laws, yung galing sa tao. Okay, yung batas. So 4 na yun. Eternal law, natural law, yung kalimutan ko isa eh, revealed law ata yun, or biblical law. Okay, tapos yun nga yung human law. Okay, yung 4 na yun. Pero yun nga, sa natural law, nakabase tayo sa natural law na nanggaling mismo kay God. Kasi nakabase nga siya sa eternal law, sa mind ni God. Pero yun nga, sa natural law, hindi masyadong mabigat yung importance ni God. Okay, kasi marami tayong concept of God. Okay, yun nga, meron tayong monotheism. Example dito yung Allah, ano ba, God. Diba? Ano pa bang term nila sa God? Kalimutan ko. Pero yun nga, di ba, meron tayong monotheistic religion, isa lang yung God, or may pantheistic religion tayo na maraming gods. Di ba? Paano kung marami ang God? So, at meron sila sariling divine command theory, nagkakagulo tayo. Kaya ang mahalaga lang sa natural law, yung mismong natural law, hindi yung divine command theory. Di ba isipin mo, sa Hinduism, sobrang daming gods niyan. At kung ikaw ay magdi-divine command theory doon, lahat yung magbabanggaan. Okay? Paano kung tinanggap mo yung Greek mythology? Kasi dati religion yun eh. 'Di ba? Paano pag tinanggap mo yung Greek mythology? Pantheism yun. 'Di ba? Okay. So lahat tayo, halimbawa akin, ang God ko si Zeus, ikaw si Poseidon, mag-aaway tayo. Kasi may iba silang divine command theory. 'Di ba? Pero kung magna-natural law tayo, lahat naman ng gods na yon sa pantheism, ay iisa lang yung natural law kasi ito lang naman yung law na sinusunod ng nature, hindi tayo magkakagulo. Kaya ang mahalaga sa natural law is yung natural law lang. Okay. Yun nga. There are some modern and recent versions of the natural law theory that do not necessarily imply belief in God. Okay, may mga ganun eh. Hence, natural law is thought to be something inherent in the universe and in humanity and hence does not need a supernatural source. Yun nga, may mga religion na may God sila pero natural law ang pinagbabasihan, pero may iba naman na hindi na talaga sila naniniwala si God, natural law lang sila. Okay? So whatever it is, okay, pinanggalingan mo ng natural law, basta naniniwala ka sa natural law, okay, dito na tayo. Okay? So reasons as the essence of our nature can discover the laws necessarily for human flourishing. Whether galing ba kay God yun or walang God ang nag-create ng natural law sa'yo, we can still know it. Kasi nga nangyayari siya naturally sa nature. Okay. So, kung ganun pala, 'di ba? Sabi ko sa inyo, natural law, isang example nga dito yung gravity. Yes, pinag-aaralan natin siya sa physics, pero natural law siya. Okay? Natural order of things yun eh. 'Di ba? Na lumulubog at tawag doon at sumisikat yung araw. 'Di ba? Ano pa ba na nagde-decay, 'di ba? At okay. Yun nga na nagde-decay at nagre-regenerate yung Earth, 'di ba? Meron sa ibang bansa may autumn sila at may spring sila, 'di ba? Tayo naman meron tayong summer at summer, puro summer, charot. Pero yun nga, 'di ba? Natural order of things 'yun. 'Di ba? Meron tayong natural food chain, 'di ba? Natural order of things 'yun. Na talaga ang mga lions, kapag meron silang nakitang prey, kakainin talaga nila 'yun, whether it's human or not.
'Di ba kaya nga ewan ko kung kayo ang na-discussan ko last time nun, na bakit nila bibigyan ng moral responsibility ang lion, okay, kung by nature, ang lion as long as meron siyang nakitang prey, kakainin niya yun, whether it's human or not. Bakit mo bibigyan yun ng moral responsibility kung instinct niya yun, 'di ba? Okay. So, ngayon kung gano'n pala ang natural law, paano ito magiging basis of right action? Okay. The natural law theory holds that morality is part of the natural order of things. It claims that certain actions are right by nature, apart from the opinions or practices of humans, while other things like dress and manners, 'di ba? Pwede kasi nating sabihin natural sa tao ang umupo ng maayos, halimbawa natural sa babae ang hindi bumukaka, 'di ba mga gano'ng sexist thing, 'di ba? Or dapat, natural sa lalaki na hindi umiyak, 'di ba? Mali 'yun, okay. Basta yung common sense na pinaka-basic order of things, 'di ba? 'Di ba? 'Yun nga, reason can discover valid moral principles by looking at nature of humanity and society. Yun nga, many people have deep-seated feelings that if something is unnatural, it is also immoral. Di ba halimbawa, ang ano kasi sa natural law is kino-connect nila yung idea na unnatural sa immorality. Halimbawa, di ba, natural ba sa tao, sa human being ang pumatay? Kasi may bumubulong sa kanya? Hindi, di ba? Kasi typically, ang isang normal na tao ay wala namang bumubulong sa kanya na pumatay. 'Di ba? Siya lang yun. So, doon pala nakikita natin hindi siya sumusunod sa nature of things, so may something wrong sa kanya, so maaaring immoral siya. Okay. Natural ba na hahayaan mo yung bata na 3 years old maglaro sa kalsada kaya nasagasaan? Natural ba yun? Hindi. 'Di ba? Kasi dapat, 'di ba, 3 years old yan, ay dapat naturally kasama yan ng nanay. 'Di ba? So madalas, okay, yun nga, ang basis of natural law is yung deep-seated feeling. More likely instinct natin. Parang ganun. The word unnatural and immoral are closely connected in popular thought. On the other hand, the connotation of the word natural is strongly associated with what is good or right. 'Di ba? Minsan, 'di ba, meron tayong feeling na naaway ko 'to. Parang di ako makatulog, 'di ba? Gusto ko magbati kami, 'di ba? So magso-sorry ka, okey. Kasi natural order of things 'yun, nagkataon at the same time good pala siya. Kasi gano'n dapat nagwo-work yung reality, yung order of things. So more likely ang basehan talaga ng right action natin ay sumusunod tayo sa natural order. Siyempre, ang weird kapag sa gravity instead bumagsak yung apple, lumipad pataas. Unnatural na 'yun. 'Di ba ma-weirdohan ka na. As much as 'di ba, hindi naman mo nature ang manapak ng isang tao, pero bigla mong ginawa. Kasi hindi ito natural order of things, so immoral din siya sa'yo. 'Di ba minsan nagkakaroon tayo ng gano'n, nagiging mapusok tayo, napapaaway tayo sa isang tao, nagugulat ka na nasisigawan mo na siya. Hindi mo naman personality 'yun, 'di ba? So ibig sabihin, isa siyang hindi siya natural order of things, pero nangyayari. Ito yung pinagbabasihan ngayon ng morality ng natural law. Okay. Madalas, nanggaling yung ganitong idea sa Stoics. Okay. One of the first thinkers who conceived of the idea of natural law as the basis of morality. They understood nature as referring to the natural order as a whole, cosmic nature. Naniniwala silang merong natural order sa buong mundo, yung cosmic nature nga. They spoke of a fundamental cosmic principle that governs and unifies everything in the world, and as such, the order of the universe is fundamentally rational. Naniniwala ang mga Stoics na yun nga, may order ang universe, rational yung order na yun, at malalaman din natin yun. Hence, as long as we reason and act rationally, is to be in harmony with the universe. Since naniniwala sila ang universe is rational, 'di ba? Natural naman, 'di ba? Rational naman talaga na ang
na halimbawa si Earth umiikot kay Sun, may reason doon. Rational ang reasoning doon, 'di ba? Whether it's theory of relativity of Einstein or what not, 'di ba? May reason pa rin 'yun, rational pa rin 'yun kung bakit ganun yung order of things, 'di ba? Kung ganun pala ang order of things, rational siya. At meron kang capability of rationality, kaya mong malaman 'yun. So kapag nalaman mo 'yun, yung cosmic order of nature, okay, nagiging in harmony ka sa universe at finalo mo yung cosmic order na yun, moral ka. Yun yung sinasabi ng Stoics. Okay? Kung ang human being ay naturally hindi siya mapusok, diba? At sinusunod mo yun, moral ka. Kasi ito yung natural order of things. Pero kung naging mapusok ka, nakipag-away ka, nag-amok ka, halimbawa, wag naman sana, hindi yun ang natural order of things because humans are very different from animals. Alam natin yun. Kaya nga, di ba, we are a rational animal because hindi lang tayo basta-basta nagko-follow by instinct. So kapag ikaw ay nag-amok, di ba, hindi na siya natural sa pagiging human mo. So immoral agad siya. Kasi dito yung order mo as being human. Nakaka-follow? Okay. Thus, rationality is a key in pursuing a moral life. Subsequently, violence and vice are consequences of irrationality and not being in harmony with universal laws. Diba ito yung sabi ko sa inyo, hindi natural na may bumubulong sa'yo. Di ba? Okay. Pag may bumubulong sa'yo, magtaka ka na. Diba? It's unnatural, hence maaring immoral yun. Masalo kung nag-lead yun sa disharmony of the orders of things. Kasi may ginawa ka na. Another example of a naturalist philosopher or nagpo-follow sa natural law is si St. Thomas Aquinas. Yes, minention ko siya before about God's essence or God's primary characteristics. Okay. Pero more likely, bumabagsak yung kanyang ethics sa natural law. Sabi niya, more likely ang philosophy ni St. Thomas Aquinas ay synthesize niya o pinagsama niya yung concept niya at yung concept ng Stoic sense of cosmic natural law with Aristotle. Pinagsama niya. Okay. View that human beings have a specific nature, purpose, and function. Kasi si Aristotle naniniwala siya sa may isang purpose lang yung tao. Meron lang tayo specific function. Okay. I-spoiler ko na kayo, although later on explain ko siya, yung cosmic, yung special function natin, kasi 'di ba kung ang hammer may function siya, at yung upuan may function, at yung animals, halimbawa bees, 'di ba? May function 'yan, 'di ba? Siya maliban sa nangongolekta siya ng honey, 'di ba? Siya din yung nagpo-propagate ng mga pollens, 'di ba? Para dumami yung mga plants. Basically farmers sila, 'di ba? Parang ganoon. Kung may mga special function, yung lahat ng bagay sa universe, may special function din daw yung humans. Okay. At kay Aristotle, yung special function na yun is eudaimonia or happiness. Pinaghalo ito ni St. Thomas Aquinas kay Stoics. Diba kung si Stoic ay naniniwala siya sa cosmic order of things sa universe, hinalo niya yun kay Aristotle. So maliban sa tayo may special function, meron ding order or may reason kung bakit tayo may special function. Connected kasi siya sa order sa universe. Diba? Sabi nga dito, if the function of a knife is to cut sharply, a pencil's function is to make a marks on paper, and a good knife or a pencil is then one that performs its function well. For short, para ka Aquinas, as long as fina-follow mo yung special function mo na in accordance with the cosmic order of things, nagiging moral person ka. Okay, sabi nga dito for Aquinas, humanity's function is to exhibit rationality. Yun ang function niya. Para sa kanya, ang function ng human being is to be rational in all its form. Contemplations, deliberations, and actions. Reasons, deliberative processes, discovers natural law. So, ibig sabihin, kapag ginawa natin yung sariling function natin,
which is rationality, malalaman natin yung order of things. Yun ngang natural law o yung universal law, hence ifa-follow din natin. Ang nagkataon lang para kay St. Thomas Aquinas, yung pinanggalingan ng natural law na yun ay si God. Kaya na-connect niya. Pero, yun nga, nakita nyo, merong naniniwala si Thomas Aquinas sa cosmic order of reality, natural law nga, at naniniwala siyang may special function tayong human being, which is rationality. Through the usage of rationality, malalaman natin yung natural law at kapag sinusunod natin yun, nagiging moral person tayo. At the same time, since God ang nagbigay ng natural law sa atin, nagiging malapit tayo sa God. Okay. So, ang pinagkaiba ni Aquinas kay Stoics, naniniwala lang sila na, yun nga, na ang universe is may natural order. Dapat sundin natin yun. Yes, may rationality, pero mas binigyan kasi ng emphasis ni Aquinas yung rationality natin. Kasi sinabi niya, yung rationality ng Stoics, ito yung special function. Di sinabi kasi ng Stoics yun eh. Sabi niya may rationality ang human being, so kung rational ang universe, malalaman natin yun. Aquinas, binigyan niya ng emphasis. Special function natin yun. Ito yung mismong purpose natin kung bakit tayo nag-exist, rationality. Okay. Kaya pag ginamit natin rationality, malalaman natin ang natural law at consequently, ang natural law na yun nanggaling sa God. Okay. So, ayun ang kanyang philosophy.